At ito na nga ang kinakatakot ni Senator Erwin Tulfo. Kitang-kita sa kanyang reaksyon sa isang interview na parang nanlalambot na at parang iiyak na, paiyak na si Senator Erwin Tulfo dahil uumpisahan na ang investigasyon sa flood control. Abay biglang readyng maging independent. Ito ang video, panoorin natin. I mean, why not, di ba? Pero pag-usapan natin, Ay. okay, dapat balance. Merong mga member ng minority, huwag mo puro majority. Eh, yun naman sa rules, di ba? Dapat may maraming membership yan. May mga members ng minority, mga ex-official. Okay kami. So, kung basta yung meeting dito or... Biglang bumait May meeting. Tapos, nag-hearing. Tama yung tanong kanina. Okay sila mag-hearing, pero session hindi. Oh. Open kami. Gusto mo, sige, mag-hearing tayo. Pag-usapan natin yung composition. Gusto rin natin malaman kung sino mga imbitahan natin, di ba? Thank you, sir. Nanlalambot, paiyak na si Erwin Tulfo. Kaya nga daw nanlalambot at parang paiyak na itong si Erwin Tulfo dahil ang kanyang naging donor noong kanyang kampanya ay sangkot din daw pala sa flood control scandal. At ang dati niyang kasamahan noong ito pa ay congressman sa ACT-CIS party list. Heto ang video, panoorin natin. Higit 120 million pesos ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para Ayun. sa kanyang 2025 senatorial campaign. Napag-alaman ng Bilyonaryo News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Oh. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Yap. Balimbag. Sa Benguet to eh. Nitong nakaraang December 9, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets na konektado sa magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap Sabi na. at ACT-CIS Representative Edvic Yap. Oh, Kasama rin ACT-CIS. dyan ang ilan pang personalidad at mga kumpanyang dawit sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, tulad ng Silver Wolves Construction at Skyard Aviation. Ay mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang mga opisyal na dokumentong nagdedetalye Ayun. sa naging investigasyon ng AMLAC at ang specific assets na nakasama sa freeze order. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, Ayan. marami pang pangalan at mga kumpanyang kasama rito. Kabilang dyan ang ina ng magkapatid na congressman, na Victoria. si Victoria Go Yap, ang business partner ng Yap family, na si Richard Chong, at ang Yap-owned companies na Earthyard Corporation at Everyoung Industrial Sales. Ang lahat ng mga pangalang ito may probable cause para Ayun. ituring na related sa isang unlawful Ngayon. activity ayon sa Court of Appeals. Sa aming pagsisiyasat, tugma ang mga pangalang ito sa pinakamalalaking campaign donors ni dating ACT-CIS Representative at ngayon Senator Erwin Tulfo. Yari ka. Nakuha namin ang kopya ng Statement of Contributions and Expenditures ng Senador. So, ayan. 120.1 million pesos ang total campaign contributions Ito yun, oh. na natanggap nito sa kanyang naging kandidatura, na tila pinagtulong-tulungan lamang ng 6 campaign donors. May 100,000 pesos worth of tarpaulin contributions ang Earthyard Corporation. 30,000 pesos worth of tarpaulin contributions naman mula sa Everyoung Industrial Sales. Ayun. 15 million pesos worth of cash ang ibinigay ni Richard Chong, habang Ay. aabot sa 45 million pesos Ay. ang kabuuang ibinigay ni Victoria Goyap. Ang dami. Bukod sa mga pangalang ito, 45 million pesos din ang donated ng isang Linda So at 15 million pesos naman ang donated ng isang Ayun. Cesar Basco. Bagaman hindi direktang nabanggit ang mga pangalang ito sa investigasyon ng AMLAC, kasama rin sa Court of Appeals order sina Harleen So Yap, na asawa ni Congressman Eric, at si Margie Basco Yap, na asawa naman ni Congressman Edvic. Mas malaki ng halos 10 milyon ang nakuhang campaign donation ng senador Ay. para sa 110.3 million pesos na naitala niyang gastos. Ay. Ibig sabihin, kung hindi man buo, at least 50% ng kabuuang gastos ni Senator Erwin sa nakaraang halalan, funded ng pamilyang Yap Okay. at mga personalidad at kumpanya na konektado sa kanila,
batay sa investigasyon ng AMLAC. Mm. Pauna nang sinabi ni Senator Erwin na hindi niya pinagtatakpan ang mga dati niyang kasama sa Kaya ano? ICAS nang idawit ng Senate witness na si Orly Ay, si Gutesa. ang pangalan ni Oo. Congressman Eric Yap sa flood control scandal. Mhm. Muli naming sinubukang kunin ang panig ni Senator Tulfo bago ilabas ang ulat na ito. Pero hindi pa siya nagpapaunlak sa isang panayam o nagbibigay ng komento. Para sa agenda, Jones Eto. Manban, Billionaire News Channel. Eto yun. Eto siguro yung kinakatakot ni Erwin Tulfo at siguro mas meron pang mas malala dito. Mayroon pa sigurong kinakatakot itong si Erwin Tulfo, maging ang kanyang kapatid na si Raffy Tulfo na matelevise. At siguro madadawit ang kanilang pangalang magkapatid. Kaya siguro ngayon napakaingay nila. At talagang porsigidong huwag matuloy ang investigasyon sa Blue Ribbon. Pero hindi, talagang tuloy na ang investigasyon. June 4, bukas na ito. Yari kayo. Again ha, yung ating napanood na video ay balita mismo mula sa Billionaire News Channel. Kaya nga noong hawak pa ni Ping Lacson ng Blue Ribbon ay nakaligtas. Nakaligtas itong si Erwin Tulfo sa report ni Ping Lacson. Kaya pala takot na takot si Bendalo. Kaya't sobrang ingay ng magkapatid na Tulfo ay sigurado ito, mabubuksan ito sa investigasyon ng Blue Ribbon under kay Marcoleta. Biruin mo ito ha, may donor din. Itong si Senator Erwin Tulfo, donasyon mula sa ibang tao para sa kanyang kampanya sa pagkasenador nitong 2025 elections. So bakit si Marcoleta may nag-donate din naman sa kanya para sa kanyang election, may nag-donor, sinampahan nyo ng plunder, o bakit itong si Senator Erwin Tulfo hindi nyo rin sampahan ng kaso ng plunder? Ano to, selective lang? Kaya pala ayaw matuloy ang Blue Ribbon dahil talagang sasabit ang Tulfo sa investigasyon. Ay hindi pa natin alam. Baka nga yung iba doon sa 11 o'clock minority, baka yung iba dyan ay dawit din. At baka mamaya totoo pala ang testimonya ng Brave 18 Marines. Kaya nga dapat maumpisahan na agad at sigurado itong magkapatid na Tulfo nangangatog na sa takot. Ay si Marcoleta ba naman ang mag-iimbestiga? Good luck! Ano kaya sa palagay ninyo ang magiging kapalaran ng 11 o'clock minority bukas? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Kaya nga ang minority, nagmakaawa na sa majority, nalipatan naman daw sila ng kahit ilang miyembro ng majority para hindi na matuloy ang investigasyon sa flood control. Good luck bukas, Erwin Tulfo. Matulog ka!